Noong March 28, sinabi ko po na lahat ng mga taga Davao na gustong pumunta sa Maynila ay iniimbitahan natin at mag-aarkila tayo ng mga barko para lahat ay makakapunta sa Maynila. Congressman Leandro Leviste! Hindi matitinaw sa hamon ng bukas, siya'y matatag. Attorney Dick Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Secretary Alcusi, Attorney Topacio, sa lahat ng mga ibang mga bisita ngayon. Ako po ay narito para din mag-imbita sa inyong lahat para sa ating mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Ito po ay ang limang araw na ng mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka, mangingisda, driver at mga ibang mga manggagawa na kumakatawan sa mga milyon-milyon mga Pilipino na nagdurusa ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang ating krisis sa ating ekonomiya ngayon ay hindi lamang nag-aapekto sa ilang mga sektor o ilang mga kulay ng ating mga beliefs. Ito po ay nag-aapekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya maganda din ang RAGE Coalition dahil it brings together people from different backgrounds, different beliefs para magkaisa sa isang panawagan para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. At ang pagbabago ay lalong kinakailangan ngayon dahil sa krisis sa ating ekonomiya. Ako po ay nagpapasalamat din kay Mayor Baste dahil sa kanyang imbitasyon sa amin noong March 28 sa Araw ng Davao. At noong March 28, sinabi ko po na lahat ng mga taga Davao na gustong pumunta sa Maynila ay iniimbitahan natin at mag-aarkila tayo ng mga barko para lahat ay makakapunta sa Maynila. Mukhang nandito na ang ating first batch, so sana dumami pa tayo dito ngayon. Pero marami din mga nagsabi na bakit ang mga taga Davao lang ang pwedeng pumunta sa Maynila. Dapat tulungan natin ang iba pang mga kababayan natin na makadalo sa Maynila. At nagsimula po tayo ngayong linggo para sa aking mga kababayan sa Batangas na nasa Liwasang Bonifacio na. Pero nakikita din natin marami pang ibang mga Pilipino na gustong pumunta sa Maynila at manawagan na ibaba ang value-added tax. At sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT, ibaba ang presyo, at kung hindi, edi kayo na po ang bahalang mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Basta tayo po ay gumagawa ng mga peaceful pagtitipon para manawagan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. At bilang mga representante sa Kongreso kasama si Congressman Paulo Marcoleta at ang ating mga magagaling na mga senators ng PDP Laban, tayo po ay magfo-focus sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay humaharap sa napakatinding krisis sa ating ekonomiya. Kaya sana tulungan din nating iparating ang kanilang mga damdamin sa ating nasyonal na pamahalaan na kailangan gumawa ng mga mas seryosong aksyon para pababain ang presyo ng langis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-asa ng bayan, Tatay Nico, di ka namin malilimutan. Tatang Duterte, tapat ng serbisyon, katapatan. Paulo Marcoleta! Serbisyon, katapatan. Sa bawat Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Leviste, pwede po tayo pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At tawag po kayo mag-alala sa init, pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung problema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron na rin tayong tutulugan dun.
Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailan lang doon, warm bodies. Ano, maasahan ko bang inyong commitment? Oo, grabe naman. May effort na nga si Kong Libiste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman. Para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Alam ko, 7 lang eh. Doon nyo isigaw yan sa liwasan. Para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. 3 pesos lang eh. Ayan, sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang pollution between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Anong meron? Dito? Meron. Oh, yung mga nasa liwasan daw, pupuntahan ng batasan bukas. Gusto nyo ba yun? Ipadama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. Merong Attorney Vic Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami pa ng iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin ang ating minimidhi. Tama po ba? At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At maraming pong salamat sa speaking image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Isa pong karangalan na nandito po ako at asahan niyo po na magiging kasama niyo ako, magiging katuwang niyo ako na ipaglaban ang tama at labanan ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Inalay ang buhay para sa bayan. Tatay Digong, hindi ka namin malilimutan. Laban mo ay laban namin. Ako po si Senador Bato de la Rosa. Buong puso kong pinapasalamatan ang mga conveners nitong RAIDS Coalition. Taos puso kong sinusuportahan ang pagbuo ng RAIDS Coalition. Isang pagkakaisa ng iba't ibang puwersa na handang tumindig para sa katotohanan, pananagutan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa panahong ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang
na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ipinapahayag ko rin ang aking buong suporta sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte bilang pinuno ng koalisyong ito. Kilala rin natin si Mayor Baste, matapang, may panindigan, at handang ipaglaban ang tama para sa bayan. At higit sa lahat, patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Okay, maraming salamat Senator De La Rosa.